Kulay pulot pukyutan ang sikat ng araw sa El Nido, at ang init nito ay banayad na yumayakap sa balat ni Mariana. Nakaupo siya sa buhangin na pino at puti na parang pulbos, ang likod ay nakasandal sa isang puno ng niyog na nakahilig patungo sa dagat. Sa kanyang harapan, sa saliw ng walang katapusang awit ng mga alon, ay ang kanyang buong mundo. Nanay, tingnan mo. Mas mataas na ang torko kaysa sayo. Ang matinis na boses ng kanyang 6 na taong gulang na anak, si Miguel, na mas kilala niya sa pangalang Nico, ay tila kumikinang nakasabay ng pagsayaw ng sinag ng araw sa ibabaw ng tubig. Napangiti si Ana, isang ngiting totoo at bihira na tanging si Nico lang ang may kakayahang ilabas. Nga, anak. Ang galing-galing naman ng arkitekto ko. Humalakhak ang bata, namumula ang mga pisngi nito sa sikat ng araw. Ang maliliit niyang mga kamay ay abala sa pag-ipon ng buhangin, bumubuo ng isang kastilyong hindi totoo pero naglalaman ng lahat ng kanyang mga totoong pangarap. Ang mga mata niya, kulay tsokolete at malalim, ay nagniningning sa pagmamalaki. Ang mga matang iyon ang tanging pamana ng nakaraan sa kanya. At ang pinakamasakit na paalala para kay Ana. Ito na ang buhay nila sa nakalipas na 3 taon. Isang payapang buhay na halos kasinungalingan na. Si Ana ang caretaker, ang tagapangalaga ng Villa Estrella, isang paraisong liblib at marangya na halos hindi na makatotohanan. Isang gintong hawla. Binigyan siya nito ng tahanan, ng sapat na sahod para buhayin ang anak, at higit sa lahat, ng pagkakataong magtago. Walang nakakakilala sa kanya dito. Walang nagtatanong tungkol sa kanyang nakaraan, o sa ama ni Nico. Para sa kanila, siya lang si Ana de la Cruz, isang tahimik, masipag, at laging may distansyang single mother. Tumakas siya mula sa Maynila 7 taon na ang nakalipas, dala ang isang durog na puso at isang buhay na unti-unting nabubuo sa kanyang sinapupunan. Pinutol niya ang lahat ng ugnayan, binura ang lahat ng bakas, ginawa ang sarili na isang multo. Lahat para protektahan si Nico mula sa mundong minsan nang dumurog sa kanya, at mula sa lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay niya. Ang hampas ng alon, ang ihip ng hangin sa mga dahon, ang tawa ni Nico. Ang himig ng kapayapaan. Pinikit ni Ana ang kanyang mga mata, lumanghap ng malalim ng amoy alat ng dagat. Sana palaging ganito lang, bulong niya sa sarili. Sana wala nang magbago. Pero minsan, ang mga panalangin ang unang binabaliwala ng tadhana. Nagsimula ito sa isang kakaibang tunog. Isang ugong, mahina pa, mula sa kung saang dako ng karagatan. Minulat ni Ana ang kanyang mga mata. Si Nico ay abala pa rin sa kanyang kastilyong buhangin. Pinakiramdaman niya ang tunog, pilit na inaalam kung saan ito nanggagaling. Hindi ito tunog ng mga bangka ng mangingisda. Mas mekanikal, mas tuloy-tuloy. Ang ugong ay unti-unting lumalakas, naging isang alinggaw-ngaw, hanggang sa naging isang nakabibinging dagundong na pumunit sa payapang musika ng dalampasigan. Ang hangin ay biglang lumakas, hindi na marahang haplos kundi isang malakas na bugso. Pumasok ang buhangin sa kanyang mga mata. Yumuko ang mga puno ng niyog. Isang dambuhalang anino ang lumitaw sa asul na kalangitan. Isang helicopter. Parang may humigpit na kamay sa puso ni Ana. Helicopter. Iisang klase lang ng tao ang dumarating sa Villa Estrella sakay ng helicopter. Ang may-ari nito. Ang amo na hindi pa niya kailanman nakikita, nakilala lang niya sa mga email at maikling utos mula sa isang management company sa Maynila. Tinatawag nila itong Kim Elizalde. Nanigas ang kanyang katawan. Ang hininga niya ay naipit sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi maaari. Sana hindi ngayon. Sana hindi pa. Nanay, ang helicopter. Turo ni Nico sa langit, nanlalaki ang mga mata sa tuwa. Kailanman ay hindi pa siya nakakakita ng helikopter ng ganoon kalapit. Ang tuwa ng anak ay parang karayom na tumusok sa sindak ni Ana. Napabalikwas siya ng tayo, nahulog ang mga buhangin mula sa kanyang damit. Ang kilos ng isang inang sanay magtago ay mas mabilis pa sa kanyang isip. Nico! Halika rito, dali! Ang boses niya ay nagmamadali pero pilit niyang pinipigilang manginig. Naguguluhang tumingin si Nico sa ina. Bakit po, nanay? Aalis na po ba tayo? Basta, halika na. Hindi siya nagpaliwanag, hinawakan lang niya ang maliit na pulso ng anak at hinila. Tumakbo siya, nakayapak sa mainit na buhangin, patungo sa staff house na nakatago sa likod ng mga puno ng niyog.
Ang helicopter ay papalapit na, ang tunog ng elisi nito'y parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nanay, ang sandcastle ko. Lumingon si Nico, may panghihinayang sa boses. Gagawa tayo ng bago bukas, anak. Mas malaki pa. Sabi niya, pero kahit siya ay hindi naniniwala sa sariling pangako. Mayroon pa kayang ibukas para sa kanila dito. Itinulak niya si Nico papasok sa maliit nilang kwarto, isang espasyong sapat lang para sa isang kama, isang aparador, at isang maliit na mesa. Malayong malayo sa karangyaan ng mismong villa. Pero ito ang mundo nila. Ang kanilang taguan. Nico, makinig ka kay nanay, lumuhod siya, inilagay ang dalawang kamay sa balikat ng anak, at tinitigan ang mga mata nitong walang muwang. Maglalaro tayo. Taguan. Kailangan mong magtago dito sa kwarto at huwag na huwag kang lalabas, okay? Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas hanggat hindi ako ang kumakatok ng 3 beses. Naiintindihan mo ba? May pagkalito sa mga mata ni Nico, pero tumango ito ng masunurin. Opo, nanay. Hinalikan siya ni Ana sa noo, isang mabilis na halik. Good boy. Isinara niya ang pinto, ang puso niya ay kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Itago mo siya, Ana. Itago mo ang iyong puso. Kailangan niyang bumalik. Siya ang caretaker. Kailangan niyang salubungin ang amo. Huminga siya ng malalim, inayos ang nagulong buhok at ang simpleng uniforme. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging propesyonal. Kailangan niyang maging isang estranghero. Paglabas niya ng staff house, nakalapag na ang helicopter sa sementadong helipad malapit sa villa. Umiikot pa ng marahan ang elisi nito, pero sapat pa ang hangin para iwagayway ang kanyang apron. Bumukas ang pinto ng helicopter. Ang papalubog na araw ay nasa likuran ng lalaking bumababa, ginawa siyang isang madilim na anino, matangkad at makapangyarihan. Nakasuot siya ng puting linen na polo at beige na slacks, mga damit na mamahalin na ilang taon nang hindi nakikita ni Ana. Ang tindig niya may kung anong pamilyar na nakakatusok sa puso. Napalunok si Ana. Hindi siya iyon. Hindi maaaring siya iyon. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili na parang isang orasyon. Imahinasyon lang niya ito, nilalaro lang siya ng kanyang takot. Naglakad ang lalaki palapit sa kanya. Bawat tapak niya sa sementadong daan ay parang kabog sa kanyang dibdib. Palapit siya ng palapit. Mas malinaw na siya ngayon. Ang makapal na itim na buhok na maayos ang gupit. Ang panga niyang matulis. Ang malapad niyang mga balikat. Sa wakas, nakaalis siya sa silaw ng araw. Ang mukha niya ay tuluyang lumitaw. Huminto ang oras. Ang tunog ng alon, ng hangin, ng elisi ng helicopter, lahat ay naglaho. Tanging isang nakabibinging katahimikan ang naiwan sa kanyang pandinig. Ang kanyang mundo, ang payapang mundong pinaghirapan niyang buuin sa pundasyon ng kasinungalingan, ay bigla na lang nadurog sa milyon-milyong piraso. Dahil ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan, ang bilyonaryong may-ari ng Villa Estrella, ang taong kailangan niyang pagsilbihan at yukuan, ay ang nag-iisang multo na ginugol niya ang kanyang buong kabataan para takasan. Ang mga mata nito, kulay tsokolete at malalim na katulad ng kay Nico, ay nanlaki sa gulat nang makilala siya. Parang nagyelo ang hangin sa kanilang paligid. Hindi makahinga si Ana. Nakatayo lang siya roon, tulala, habang isang pangalan ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang bulong na basag, isang bulong na dala ang lahat ng pag-ibig, sakit, at pagkakanulo ng 7 taon. Nohni. Ang pangalan niya, binigkas sa isang basag na bulong, ay tumago sa ugong ng helicopter at sa ihip ng hangin. Para kay Noe Elizalde, isang taong sanay na marinig ang kanyang pangalan sa mga board meeting at mararangyang pagtitipon, ang simpleng pagbigkas na iyon mula sa mga labi ni Ana ay tunog ng isang himala. 7 taon. 7 taon ng paghahanap. 7 taon ng mga tanong na walang sagot, ng mga gabing pinupuno ng multo ng kanyang mga alaala. At ngayon, narito siya. Nakatayo sa harap niya. Tutu. Nag-iisa siyang nakatayo sa ilalim ng araw ng Palawan, ngunit para kay No, siya pa rin ang sentro ng buong sansinukob. Isang ngiti ang nagsimulang mabuo sa kanyang mga labi, isang ngiti ng ginhawa at hindi may larawang saya. Ana, bulong niya pabalik, ang boses ay puno ng emosyong 7 taon niyang kinimkim. Gumawa siya ng isang hakbang palapit,
ang mga braso ihanda ng yakapin ang babaeng inakala niyang nawala na sa kanya magpakailanman. Ngunit huminto siya. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang anang tumakbo para salubungin siya. Ang mga mata nito, ang mga matang dati puno ng pagsinta, ay puno ngayon ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang halo ng gulat at takot. Ang kanyang buong katawan ay naninigas, ang postura niya ay hindi ng isang dating kasintahan, kundi ng isang estrangherong handang tumakbo anumang oras. Sir Elizalde, sabi ni Ana. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Noo na parang isang sampal. Sir Elizalde. Hindi no. Hindi mahal. Ang formalidad ay isang pader na yelo na bigla na lang itinayo sa pagitan nila. Bumagsak ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Anong ginagawa mo rito, Ana? Nalilitong tanong niya. Bakit ka ganito? Tumingin si Ana sa sahig bago muling nag-angat ng tingin, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagiging propesyonal. Ako po ang caretaker ng property na ito, sir. Maligayang pagdating sa Villa Estrella. Caretaker. Napatitig si No. Si Mariana de la Cruz, ang nag-iisang anak ng respetadong business partner ng kanyang ama, ang babaeng may angking talino at pangarap ay isang tagapangalaga. Ang buong sitwasyon ay isang palaisipang hindi niya maintindihan. Ana, anong pinagsasabi mo? Hinawakan niya ang braso nito. Naramdaman niya ang panginginig nito sa kanyang hawak. Tumigil ka sa sir na iyan. Ako to, sino? 7 taon, Ana. 7 taon kitang hinanap. Bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagpaalam? Marahas na binawi ni Ana ang kanyang braso na para bang napaso. Pasensya na po, sir. Bahagi po ng trabaho ko ang salubungin kayo. Kung may kailangan po kayo, maaari ninyong tawagin ang ibang staff. Tumalikod dito at nagsimulang maglakad palayo. Isang galit na pinalakas ng sakit ang biglang umakyat sa dibdib ni No. Hindi. Hindi niya hahayaang mangyari ulit ito. Hindi niya hahayaang basta na lang itong tumalikod at maglakad palayo. Sandali, sabi niya, ang boses ay matigas at may otoridad. Huminto si Ana sa paglakad, ngunit hindi ito lumingon. Nilapitan siya ni No, tumayo sa kanyang harapan para harangan ang daan. Hindi tayo tapos mag-usap. Hindi ako nagbiyahe ng ganito kalayo para lang makarinig ng Sir Elizalde mula sa iyo. Wala po tayong dapat pag-usapan, sir, sagot ni Ana. Ang boses ay malamig pa rin, ngunit may bahid ng panginginig na hindi nito maitago. Imbes na sumagot, tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad patungo sa villa. Ang Villa Estrella. Ang lugar na ito ay dapat sana'y magiging kanila. Naalala niya ang isang gabi, 7 taon na ang nakalipas, habang nakaupo sila sa isang balkonahe sa Tagaytay, pinagmamasdan ang mga bituin. Flashback. Gusto ko ng bahay sa tabi ng dagat, sabi ni Ana, ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Noo. Yung paggising natin sa umaga, tunog ng alon ang maririnig natin, hindi busina ng mga sasakyan. Niyakap siya ni Noo. Bibilhin ko ang pinakamagandang beach para sa'yo. Magpapagawa tayo ng bahay na gawa sa salamin para kahit nasa loob tayo, tanaw natin ang mga bituin. Tatawagin natin itong Villa Estrella. Ang villa ng ating bituin. Humarap ito sa kanya, ang mga matay nagniningning. Talaga? Pangako, sagot niya bago ito hinalikan. Katapusan ng flashback. Ngayon, narito na siya sa Villa Estrella. Ngunit ang bituin niya ay malamig at malayo. Pumasok si Noo sa loob ng villa. Ang bawat muebles, bawat disenyo, ay pinili niya na may alaala ni Ana sa kanyang isip. Ngunit ngayon, ang lugar ay parang walang kaluluwa. Tumingin siya sa paligid, hinahayaan ang kanyang mga mata na maglibot. May napansin siyang isang bagay sa ilalim ng isang mesa sa sala. Isang maliit na laruang kotse. Bago pa man niya ito mapulot, mabilis na lumapit si Ana at dinampot ito. Pasensya na po, sir. Minsan po ay dinadala ng pamangkin ng isa sa mga katulong ang kanyang mga laruan dito. Mabilis nitong itinago ang laruan sa bulsa ng kanyang apron. May kumirot sa isip ni No. Isang maliit na piraso ng palaisipan na hindi niya mailagay sa tamang lugar. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas malakas. Hinarap niya si Ana. Ang babaeng mahal niya ay nakatayo sa harap niya, nakayuko, suot ang uniforme ng isang katulong sa bahay na dapat sana isa kanya. Ang pride at sakit ay nag-away sa loob niya.
Gusto kong mag-resign, biglang sabi ni Ana, ang boses ay halos pabulong na. Pwede po ba akong umalis ngayon din? Iyon na iyon. Ang huling hibla ng pasensya ni No ay naputol. Aalis na naman siya. Tatakasan na naman niya siya. Hindi na niya ito papayagan. Isang malamig at determinado na ekspresyon ang pumalit sa kanyang mukha. Hindi, mariin niyang sabi. Nag-angat ng tingin si Ana, gulat sa kanyang sagot. Pero, sir, ako ang may-ari ng lugar na ito, Dines de la Cruz, putol niya, ginagamit ang formalidad na sandata nito laban dito. At ikaw ay empleyado ko. Hindi ka aalis hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag. Namutla si Ana. Ang takot sa mga mata nito ay mas lalong naging halata. At sa isang iglap, nasaktan si Noo na siya ang dahilan ng takot na iyon. Pero kailangan niyang gawin ito. Ito lang ang tanging paraan para manatili ito. Tumalikod si No at naglakad palabas ng pinto, patungo sa mga nag-aabang na staff. Sumunod si Ana, na para bang isang bilanggo na walang pagpipilian. Tinipon ni No ang lahat ng staff sa harap ng villa. 5 sila, kasama si Ana na nakatayo sa pinakalikod, ang mukha ay maputla na parang papel. Tiningnan sila ni No isa-isa, bago muling ibinalik ang kanyang tingin kay Ana. Nagsalita siya, ang boses ay malakas, malinaw, at naglalaman ng isang hindi matitinag na desisyon. Mula ngayon, dito na ako titira. Isang saglit na katahimikan ang namayani, bago niya idinugtong ang mga salitang magiging kanilang sentensya. Siguraduhin niyong maaalagaan ninyo ako. Huminto siya, tinititigan ng diretsyo si Ana, na para bang silang dalawa lang ang naroroon. Lalo na ikaw, Ana. Ang Villa Estrella, na dating kanlungan ni Ana, ay naging isang magandang kulungan. Ang bawat sulok, na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay isa na ngayong panganib. Ang bawat anino ay tila may kasamang alaala ni No. Ang bawat tunog ay nagiging dahilan para kabahan siya, sa pag-aakalang malalantad na ang sikretong itinatago niya sa loob ng 6 na taon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat na sayaw ng pag-iwas. Ginagawa ni Ana ang lahat para hindi sila mag-cruise ng landas ni No. Gigising siya bago pa man sumikat ang araw para ihanda ang almusal nito, at aalis bago pa man ito bumaba. Maglilinis siya ng mga kwarto kapag sigurado siyang nasa labas ito, naglalakad sa dalampasigan o abala sa kanyang laptop sa may pool area. At si Nico. Si Nico ang kanyang pinakamahalagang lihim, ang kanyang naglalakad na puso na kailangan niyang protektahan sa lahat ng oras. Nico, anak, huwag ka munang lalabas ng staff house kapag nandyan si Sir, ha? Paulit-ulit niyang bilin. Maglalaro na lang tayo sa loob, o sa likod kung saan hindi niya tayo makikita. Isang hapon, habang nag-aayos si Ana ng mga bulaklak sa sala, narinig niya ang maliliit na yabag ni Nico mula sa pasilyo. Papalabas ito ng kusina, may dalang baso ng tubig. Sa parehong sandali, narinig niya ang boses ni No mula sa hagdanan. Pababa na ito. Nalaglag ang puso ni Ana sa kanyang tiyan. Ang sala, ang kusina, at ang hagdanan ay magkakatagpo sa isang sentral na lugar. Magkakasalubong sila. Isang segundo lang, isang sulyap lang mula kay No, at tapos na ang lahat. Walang oras para mag-isip. Tanging instinct na lang ang gumana. Sa isang kilos na puno ng desperasyon, sinadya niyang mabitawan ang hawak niyang mamahaling florera. Blag! Ang tunog ng nabasag na babasagin ay umalinggaw sa buong villa. Ang tubig at mga bulaklak ay kumalat sa sahig na gawa sa marmol. Agad na napahinto si Nico, nanlaki ang mga mata sa gulat. Mabilis na nagsignal si Ana sa kanya, isang matalim na tingin at isang halos hindi mapansing kumpas ng kamay na nagsasabing, bumalik ka. Ana! Anong nangyari? Narinig niya ang nag-aalalang boses ni No, na ngayon ay nagmamadali ng bumaba ng hagdan. Naku, sir, pasensya na po. Nabitawan ko po, sabi ni Ana, ang boses ay nanginginig habang mabilis siyang lumuhod para harangan ang daan at pulutin ang mga bubog. Ang kanyang katawan ay nagsilbing pader sa pagitan ni Noah at ng pasilyo kung saan nakatayo si Nico. Naintindihan ni Nico ang signal. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kusina, ang mga yabag niya ay halos walang tunog. Narinig ni Ana ang mahinang pag-click ng pinto. Nakahinga siya ng maluwag. Hayaan mo na yan, baka masugatan ka pa, sabi ni No, na ngayon ay nasa tabi na niya. Parang may narinig akong ibang yabag. Nanigas si Ana.
Baka po si Nelia lang po yun, sir, yung isa sa mga katulong. Galing din po sa kusina. Isang mabilis na kasinungalingan. Isang kasalanang kailangan niyang gawin. Hindi na nagtanong sino. Sa halip, lumuhod din ito para tulungan siyang pulutin ang mas malalaking piraso ng bubog. Mag-ingat ka. Ang kanilang mga kamay ay nagkadikit ng isang saglit. Isang kislap ng kuryente, isang pamilyar na init, ang gumapang sa kanyang braso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na parabang napaso. Ang mga ganitong eksena ay naging pang-araw-araw na bahagi ng kanilang buhay. Isang laro ng pusa at daga na puno ng tensyon. At sino, tila sinasadya, ay laging gumagawa ng paraan para masira ang mga pader na itinatayo ni Ana. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng hapunan para sa mga staff, ipinatawag siya ni No. Ana, sabi nito, nakatayo sa may pinto ng kusina, ang presensya'y pumupuno sa buong lugar. Gusto kong ikaw ang magluto ng hapunan ko ngayong gabi. Pero, sir, gawin mo yung paborito ko. Yung sinigang na hipon na luto mo. The way you used to tea. Ang mga salita niya ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos na may kasamang matamis na laso ng nakaraan. Walang nagawa si Ana kundi sumunod. Habang naghihiwa siya ng mga gulay at naglalagay ng pampaasim, ang bawat amoy at bawat kilos ay nagbalik ng mga alaala. Naalala niya ang maliliit nilang apartment sa Maynila, kung saan ipinagluluto niya si No pagkatapos ng isang mahabang araw. Naalala niya ang mga halik nito sa kanyang batok habang siya'y nagluluto, ang mga yakap na nagsasabing imahal kita, nang walang salita. Ang hapunan ay tahimik. Ngunit ang katahimikan ay mabigat, puno ng mga hindi masabing salita. Pinanood siya ni No habang kumakain. Hindi siya nagsalita hanggang sa matapos ito. Masarap pa rin, sabi nito sa wakas. Walang nagbago. Ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya, na para bang hindi lang pagkain ang tinutukoy nito. Salamat po, sir, formal niyang sagot, bago mabilis na kinuha ang mga pinagkainan at tumalikod. Kinagabihan, bumuhos ang isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahagupit at ang kulog ay dumadagundong na parang guguho ang langit. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brownout. Nasa maliit na sala ng staff house si Ana, nanginginig. Takot siya sa kulog at kidlat. Ito ang kanyang kahinaan na alam ni No. Biglang bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok, dala ang liwanag mula sa flashlight ng isang telepono. Sino? Okay ka lang, tanong nito, ang boses ay malambing. Hindi makasagot si Ana. Nang makita ni No ang panginginig niya, hinubad nito ang suot na jacket at maingat na ipinatong sa kanyang mga balikat. Ang amoy ni No, isang mamahaling pabango na maihalong amoy ng hangin at dagat, ay yumakap sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init mula sa palad nito ay tila isang pangakong hindi siya nag-iisa. Sa isang saglit na kahinaan, gusto niyang sumandal. Gusto niyang hayaan ang sarili na muling maramdaman ang seguridad na tanging si No lang ang makapagbibigay. Ngunit ang isip niya ay sumigaw. Huwag. Panganib. Muli, binawi niya ang kanyang kamay at tumayo. Okay lang po ako, sir. Salamat po. Bumalik ang kuryente. Ang biglaang liwanag ay parang isang sampal na gumising sa kanila pabalik sa katotohanan. Umalis si No nang walang imik. Nakahinga ng maluwag si Ana. Nalagpasan niya ang isa na namang pagsubok. Ngunit habang pabalik siya sa kanyang kwarto, napadaan siya sa study ni No kung saan bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses nito, galit at mahina. May kausap ito sa telepono. Hindi sapat yan. I want to know everything, mariing sabi ni No. Hanapin niyo lahat ng impormasyon tungkol sa kanya sa nakalipas na 7 taon. Every place she lived, every job she took. I want to know everything. Nanlamig ang buong katawan ni Ana. Hinahanap niya ang nakaraan niya. Iniimbestigahan siya nito. Ang larong ito ay hindi lang tungkol sa pangungulila. Ito ay isang pangangaso. Dahan-dahan siyang umatras, ang puso niya ay dumadagundong sa takot. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang kwarto, ang tanging lugar na pakiramdam niya iligtas. Isinara niya ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito, pilit na pinapakalma ang sarili. Nakahinga na sana siya ng maluwag nang biglang may kumatok. Hie! Hie!
Isang boses ang narinig niya mula sa labas. Ang boses na nagdudulot sa kanya ng kilig at takot sa parehong sukat. Ana, are you in there? May kailangan tayong pag-usapan. Ang pagkatok sa pinto ay parang pagkatok ng kamatayan sa tenga ni Ana. Sa loob ng kwarto, si Nico, nakagigising lang mula sa ingay, ay kinukusot ang kanyang mga mata. Nanay, sino po yan? Siya. Ang sagot ay nanatili sa lalamunan ni Ana. Ana, buksan mo ang pinto. Ang boses ni No ay mas malapit, mas mapilit. Kinakabahan, tumayo si Ana at hinarap ang pinto. Sir, gabi na po. Magpahinga na po kayo. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses, nagdarasal na sana'y umalis na lang ito. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap, sagot ni No, ang determinasyon sa boses niya ay hindi matitinag. Tungkol ito sa pag-alis mo. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang totoo. Kung alam lang ni No, ang totoong katotohanan ay natutulog sa kama, ilang talampakan lang mula sa kanya. Wala po tayong dapat pag-usapan, sir, pagmamatigas ni Ana. Nag-iisip siya ng paraan ng palusot. Kailangan niyang paalisin si No. Sige na po, baka may makakita pa sa inyo rito. Sa labas, napabuntong hininga si No. I-shift, No. Napabuntong hininga si No, ang pagkadismaya ay dumadaloy sa kanyang ugat. Ang bawat pader na itinatayo ni Ana ay lalo lang nagpapatibay sa kanyang hinala na may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito. Pero alam niyang hindi niya ito mapipilit. Ang pagtulak sa kanya ng husto ay magreresulta lang sa paglayo nito lalo. Sige, sabi niya sa wakas, ang boses ay pagod na. Pero bukas, Ana. Bukas, mag-uusap tayo. Tumalikod siya, ang bigat ng kanyang mga hakbang ay kasing bigat ng kanyang puso. Naglakad siya palayo sa staff house, hindi patungo sa main villa, kundi sa dalampasigan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Ang buwan ay bilog at maliwanag, ang sinag nito'y gumuguhit ng pilak sa ibabaw ng madilim na tubig. Habang naglalakad, may natanaw siyang isang maliit na anino malapit sa mga bato, sa dulo ng property. Isang bata. Nakatalikod dito, naglalaro mag-isa, nagtatapo ng mga bato sa tubig. Sino ang batang ito? At bakit gising pa ito sa ganitong oras? Ang pamangkin ng katulong na sinabi ni Ana? Dahan-dahan siyang lumapit, maingat na hindi makagawa ng ingay. Ayaw niyang takutin ang bata. Habang papalapit, nakita niya ang isang piraso ng papel sa buhangin, malapit sa paanan ng bata. Isang drawing. Biglang umihip ang isang malakas na hangin mula sa dagat. Tinanggay ang papel palayo sa bata at diretso sa direksyon ni No. Yumuko siya at dinampot ito. I-shift, dete. Sa loob ng kwarto, hindi mapakali si Ana. Matapos marinig ang papalayong mga yabag ni No, agad niyang sinilip ang kama ni Nico. Wala. Wala si Nico. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Saan nagpunta si Nico? Mabilis niyang tiningnan ang bintana. Nakabukas ito. Ang kanyang maliit na arkitekto, ang kanyang matapang na explorer, ay malamang na nainip sa loob at naghanap ng paraan para makalabas. Nico, bulong niya sa hangin, ang boses ay puno ng panik. Agad siyang lumabas ng kwarto, hindi na nag-abalang magsuot ng tsinelas. Tumakbo siya, ang kanyang mga paa ay lumulubog sa buhangin, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. Saan? Saan siya maghahanap? At pagkatapos, nakita niya sila. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa may dulo ng dalampasigan, nakatayo ang dalawang anino. Isang mataas at isang maliit. Si No at si Nico. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang kasalukuyan, nagtagpo nang wala siya. I-shift, No. Hawak ni No ang papel, ang mga daliri niya ibahagyang nanginginig. Isa itong drawing, gawa ng isang bata, gamit ang mga krayola. May 3 tao na nakahawak kamay. Isang babae na may mahabang buhok. Isang maliit na batang lalaki sa gitna. At isang lalaki. Ang lalaki. Mayroon itong itim na buhok at ang mga mata nito, kahit na simple lang ang pagkakaguhit, ay pamilyar. Sa ilalim ng drawing, may mga letrang isinulat ng paikot-ikot, ang sulat kamay ng isang nag-aaral pa lang, Papa, Mama at ako, Nico. Papa. Ang salitang iyon ay tumama kay Noon na parang kidlat. Tumingin siya sa batang nakatalikod pa rin sa kanya.
Dahan-dahan itong lumingon, marahil ay naramdaman ang kanyang presensya. Sa liwanag ng buwan, ang mukha ng bata ay naging malinaw. Ang hugis ng kanyang mukha, ang kanyang maliit na ilong, at higit sa lahat ang kanyang mga mata. Iyon ang mga mata ni No. Ang parehong mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Isang alon ng pagkaunawa, napakasakit at napakatamis, ang bumuhos sa kanya. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang pag-alis ni Ana nang walang paalam. Ang pagtatago niya rito bilang isang caretaker. Ang laro ang kotse. Ang takot sa kanyang mga mata. Si Nico. Anak ko. Ang bata, si Nico, ay natakot nang makita siya. Umatras ito, handang tumakbo. Huwag kang matakot, sabi ni No, pilit na pinapakalma ang sariling boses, na puno ng emosyon. Ako si No. Pero hindi kay No nakatingin ang bata. Nakatingin ito sa likuran niya. Doon, tumatakbo palapit ay si Ana. Ang mukha nito ay isang maskara ng purong sindak. Nico, sigaw ni Ana, ang boses ay basag. Hinawakan niya ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit, na para bang gusto nitong itago ang bata sa buong mundo. Itinago niya ang mukha ni Nico sa kanyang balikat at hinarap si No. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga, isang halo ng galit at pagkatalo. Huwag mo siyang lalapitan, sabi ni Ana, ang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Hindi pinansin ni No ang sinabi niya. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Nico at pagkatapos ay kay Ana. Ang kanyang puso ay sabay na dinudurog at binubuo. Itinaas niya ang hawak niyang drawing. Ang papel ay bahagyang nayupi sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay halos isang pakiusap, isang akusasyon, at isang panalangin, lahat sa iisang hininga. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ana. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, ang buong mundo nila ay umiikot sa tanong na iyon, sa ilalim ng tahimik na pagsaksi ng buwan. Anak ko ba siya? Ang tanong ni No ay nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa halumigmig ng gabi. Anak ko ba siya? Tumingin si Ana mula sa mga mata ni No, patungo sa natatakot na mukha ni Nico na nakasiksik sa kanyang dibdib. Tapos na ang laro. Tapos na ang pagtakbo. Sa ilalim ng mapanuring liwanag ng buwan, wala nang anino na mapagtataguan. Dahan-dahan tumango siya. Isang beses lang. Isang maliit na paggalaw na naglalaman ang bigat ng 7 taon ng mga lihim at kasinungalingan. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at dumaloy sa kanyang pisngi. Iyon ang kanyang sagot. Isang tunog ang kumawala kay No, isang halo ng hininga at hikbi. Isang hakbang siyang lumapit, ang kamay ay nakaunat, hindi papunta kay Ana, kundi papunta kay Nico. Ngunit sa isang iglap, umurong din siya, na para bang natakot sa sarili niyang karapatan. Ang kanyang mukha ay isang battlefield ng mga emosyon, galak, sakit, galit, at isang malalim na pangungulila. Walang nagsalita. Binuhat ni Ana si Nico, na nakatulog na sa kanyang balikat dahil sa pagod at takot, at nagsimulang maglakad pabalik sa staff house. Hindi siya pinigilan ni No. Hinayaan lang siya nitong maglakad palayo, habang nananatili itong nakatayo sa dalampasigan, hawak pa rin ang drawing na gawa ng batang hindi niya alam na kanya pala. Ang gabing iyon ay walang natulog. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Villa Estrella. Isang katahimikang mas maingay kaysa sa sigawan. Inaasahan ni Ana ang isang paghaharap, isang pagsabog ng galit. Ngunit wala. Sa halip, ang nakita niya ay isang eksenang hindi niya kailanman inasahan. Mula sa bintana ng kusina, nakita niya si No sa dalampasigan. At sa tabi nito, si Nico. Hindi sila nag-uusap. Si No ay dahan-dahang nagtatayo ng isang kastilyong buhangin, ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak ng mamahaling gamit ay ngayoy maingat na humuhubog sa basang buhangin. Si Nico ay nakaupo lang sa malapit, pinapanood ito, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Dahan-dahan, lumapit si Nico at dinampot ang isang maliit na kabibe, at maingat itong inilagay sa ibabaw ng toreng ginawa ni No. Hindi lumingon si No. Umiti lang ito. Isang maliit, halos hindi mapansing ngiti. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ana habang pinapanood sila. Isang butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang durog na puso. Marahil may paraan pa.
Marahil maaari pa silang maging isang pamilya. Isang pag-asa na kasing delikado ng kastilyong buhangin na kanilang itinatayo. Ngunit ang pag-asa, tulad ng mga kastilyong buhangin, ay madaling sirain ang pagdating ng mga alon. Isang malakas na ugong ng isang speedboat ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Isang marangyang bangka ang dumaong sa pribadong pantalan ng villa. Bumaba mula rito ang 2 tao na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Ana. Ang kanyang tiyahin, si Imelda Recto, at ang anak nitong si Ramon. Ana, Hisha, sigaw ni Tita Imelda, ang boses ay puno ng peking pag-aalala, habang mabilis itong naglalakad palapit, suot ang isang mamahaling bestida at malaking salamin sa araw. Diyos ko, akala ko kung napano ka na. Ilang taon ka naming hinanap. Niyakap siya nito ng mahigpit. Ngunit ang yakap ay hindi mainit. Ito ay malamig at mapanakal. Nandito ka lang pala, bulong nito sa kanyang tenga, ang boses ay puno ng lason. Nagtatago. Naghihintay. Tita, iyon lang ang nasabi ni Ana. Nakita ni Imelda si Noah at Nico sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa likod ng kanyang salamin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang ahas na nakakita ng kanyang biktima. Iniwan niya si Ana at naglakad palapit kay Noah. Si Ramon ay sunod-sunuran sa likuran niya. Mula sa kinatatayuan niya, pinanood ni Ana ang pag-uusap. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit nababasa niya ang mga kilos. Ang pag-aalala sa mukha ni Imelda. Ang paraan ng pagtapik nito sa balikat ni Noah. Ang paraan ng pagsasalita nito, puno ng simpatiya at pag-unawa. At nakita niya ang pagbabago kay Noah. Nakita niya kung paano unti-unting nawala ang lambot sa mukha nito. Nakita niya kung paano ito napalitan ng pagdududa, ng lamig, at ng isang pamilyar na tigas ng isang negosyante. Ang pag-asa sa puso ni Ana ay unti-unting namatay, bawat salita ni Imelda ay isang pala ng buhangin na tumatabon dito. Alam mo, iho, sabi ni Imelda kay Noah, ang boses ay puno ng hinanakit. Mula nang mawala ang kumpare ko, ang ama ni Ana, nag-alala ako para sa kanya. Nagbago siya. Hindi na siya yung simpleng dalaga na minahal mo. Naging praktikal siya. At ngayon, kung kailan matatag na ang lahat para sa'yo, kung kailan ikaw na ang nag-iisang Elizalde na tagapagmana bigla siyang lilitaw. Kasama ang isang bata. Hindi ba't napakagandang tiyempo? Bawat salita ay isang patak ng lason, maingat na pinapatak sa isang sariwang sugat. Kinahapunan, ipinatawag ni Noah si Ana. Hindi sa dalampasigan. Hindi sa sala. Kundi sa kanyang opisina sa loob ng villa, isang lugar na malamig at impersonal, puno ng mga libro ng batas at mga papeles ng negosyo. Pagpasok ni Ana, hindi siya pinaupo ni Noah. Nakatayo lang ito sa likod ng kanyang malaking mesa, ang mukha ay walang emosyon. Hindi ito ang Noah na nagtayo ng kastilyong buhangin kaninang umaga. Ito si Elizalde. Walang pag-uusap tungkol sa nakaraan. Walang mga tanong. Walang paliwanag. Sa halip, kinuha ni Noah ang isang brown na folder mula sa kanyang mesa at dahan-dahan itong inilagay sa ibabaw nito. Ang tunog ng paglapag ng folder ay umalinggaw sa tahimik na silid. Ano yan? Tanong ni Ana, ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin si Noah sa kanya, ang mga mata nito'y kasing lamig ng bakal. Mga papeles mula sa abogado ko. Isang proposal. Tungkol sa sustento, visitation rights, at kustodya ni Nico. Gumuho ang mundo ni Ana. Ang huling piraso ng pag-asa sa kanyang puso ay nadurog at naging abo. Hindi na ito tungkol sa ating dalawa, Ana, sabi ni Noah. Ang boses ay kalmado, kontrolado, at mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Tungkol na ito sa kapakanan ng anak ko. Let's be professional. Ang mga salitang let's be professional ay umalinggaw sa isip ni Ana, paulit-ulit na parang sirang plaka. Ito ba ang kahihinatnan ng kanilang pag-ibig? Isang transaksyon? Isang kasunduan na nakasulat sa isang malamig na papel? Hindi niya kinuha ang folder. Tinitigan lang niya ito na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Tumalikod siya ng walang salita at naglakad palabas ng opisina, bawat hakbang ay isang pagpipigil sa mga luhang nagbabadyang bumagsak. Habang naglalakad siya pabalik sa staff house, ang bawat tanawin sa Villa Estrella, ang mga bulaklak na inalagaan niya, ang sahig na pinakintab niya, ang dalampasigang naging saksi sa kanyang mga lihim,
ay tila nangungutya sa kanya. Inalagaan niya ang bahay na ito, ang paraisong ito, na hindi alam na inaalagaan lang pala niya ang magiging gintong hawla niya. Pagdating sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto at doon, sa wakas, bumagsak siya. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pinto, at hinayaang dumaloy ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya para sa 7 taon ng paghihirap. Umiyak siya para sa nasirang tiwala. At higit sa lahat, umiyak siya para kay Nico na naipit sa gitna ng isang digmaang hindi nito ginusto. Nang tumingin siya sa paligid ng maliit na kwarto, napadako ang kanyang tingin sa isang lumang bowl sa sulok. Ito ang tanging bagay na dinala niya mula sa dati nilang bahay sa Maynila, puno ng mga natitirang alaala ng kanyang ama. Ilang taon na niya itong hindi binubuksan sa takot na baka bumalik ang sakit. Pero ngayon, wala nang masasakit pa sa nararamdaman niya. Hinilan niya ang bowl at binuksan ito. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Sa ibabaw ay mga lumang litrato, mga damit ng sanggol na hindi na isaut ni Nico at mga libro. Sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na nakalimutan na niya. Isang lumang leather-bound na kwaderno. Ang journal ng kanyang ama. Dahan-dahan niya itong kinuha. Habang binubuklat niya ang mga pahina, na puno ng sulat kamay ng kanyang ama tungkol sa negosyo, may isang sobrang nahulog. Nakasulat dito ang pangalan niya, para sa aking nag-iisang Mariana. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang sulat. Ito ang sulat na hindi na naibigay sa kanya. Anak, basa niya sa isip, ang boses ng kanyang ama ay malinaw na umaalingaw sa kanyang alaala. Kung binabasa mo ito, marahil ay may nangyari na sa akin. Maraming bagay akong gustong sabihin sa'yo, ngunit ang oras ay isang taksil. Huwag kang mag-alala sa iyong kinabukasan. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay para sa'yo. Ang ating partnership sa Elizalde Corporation, ang mga shares na ipinundar ko lahat yan ay sa'yo. Huwag kang magtitiwala basta-basta, anak. Lalo na kay Imelda. Alam kong mahal mo siya bilang isang tiyahin, ngunit ang inggit ay isang malalim na balon. May mga lihim siya, mga lihim na may kinalaman sa pamilya Elizalde, na natatakot akong malaman mo. Kasama ng sulat ay mga dokumento, mga kopya ng stock certificates, mga kasunduan sa partnership, patunay na si Ana, hindi si Imelda, ang nararapat na tagapagmana ng malaking bahagi ng yaman ng kanyang ama. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Pinaniwala siya ni Imelda na wala siyang naiwan para ito ang makinabang. Isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ni Ana. Ang apoy na matagal nang pinatay ng takot at kalungkutan. Hindi na siya ang babaeng tumatakbo. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa sahig. Tumayo siya, ang mga dokumento at ang sulat ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Naglakad siya palabas ng staff house, ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Dinaanan niya ang hardin, ang dalampasigan, patungo sa main villa. Nakita niya sila sa may terrace, nagkakape, si Tita Imelda at si Ramon. Ang perpektong imahe ng isang masayang pamilya. Isang peking pamilya. Ana, gulat na sabi ni Tita Imelda nang makita siya. Anong ginagawa mo rito? May problema ba? Hindi siya pinansin ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay No. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng takot. Ngayong lahat kayo ay naririto. Nagkatinginan sina Imelda at Ramon, may bahid ng pag-aalala. Inilapag ni Ana ang mga dokumento sa mesa. No, sinabi mo sa akin na maging professional. CJ, pag-usapan natin ang tungkol sa mga assets. Tumingin si Imelda sa mga papeles at namutla. Saan mo nakuha yan? Mula sa taong tunay na nagmamalasakit sa akin, sagot ni Ana, bago bumaling kay No. 7 taon na ang nakalipas, sinabi sa akin ni Tita Imelda na pinili mo ang isang business deal sa ibang bansa kaysa samahan ako sa buro ng tatay ko. Yan ang dahilan kung bakit ako umalis. Dahil durog na durog ako, hindi lang sa pagkawala ni Papa, kundi sa pag-aakalang tinalikuran mo ako sa pinakamasakit na sandali ng buhay ko. Natigilan si No. Ano? Hindi totoo yan, Ana. Hindi ako umalis. Ang tatay ko ikinulong niya ako sa bahay. Ayaw niya tayong magkatuluyan. At sino ang nagkumbinsi sa tatay mo na isa akong gold digger na kailangan niyang ilayo sa'yo? Tanong ni Ana,
ang kanyang mga mata ay nagbabaga habang nakatingin kay Imelda. Dito na nawala ang kontrol ni Imelda. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi ka lang dumating sa buhay niya, sana ako. Ako ang dapat na Gimrith Elizalde. Hindi ang nanay mo. Ako ang minahal ng tatay ni No, pero pinili niya ang pamilya niya. At ikaw, anak ka ng karibal ko. At minahal ka pa ng anak niya. Hindi yan pwede. Kaya sinira ko kayo. Ako ang nagsabi kay Noon na umalis ka na. Ako ang nagsabi sa tatay niya na isa kang mukhang pera. Ako ang kumuha ng lahat ng dapat ay sayo. Dahil sa akin yan dapat. Sa amin ng anak ko. Ang bawat salita ay isang pag-amin, isang pagsabog ng inggit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Si Ramon ay nakayuko lang, walang masabi. Napatayo si No, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang sakit at galit. Tumingin siya kay Ana, sa wakas ay naunawaan ang lalim ng kasinungalingan na sumira sa kanila. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng taon na nawala, ay dahil sa isang makamandag na plano. Tinawag ni No ang mga security. Habang kinukuha nila si Imelda at Ramon, na patuloy na sumisigaw ng mga sumpa, ang mundo ay tila huminto para kina No at Ana. Nang sa wakas ay tumahimik na ang paligid, naiwan silang dalawa, nakatayo sa gitna ng mga guho ng katotohanan. Tumingin si Noo kay Ana, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay basag at puno ng pagsisisi. Ana, patawarin mo ako. Ang salitang ipatawad ay nanatili sa hangin, isang marupok na tulay sa pagitan ng dalawang pusong winasak ng kasinungalingan. Tinitigan ni Ana si No, at sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi galit o takot ang nakita niya, kundi isang lalaking nawasak din. Nakita niya ang lalaking minahal niya, nalunod sa pagsisisi. Hindi siya sumagot. Hindi pa kaya. Masyadong maraming sugat. Masyadong maraming taon na nasayang. Tumalikod lang siya at tahimik na bumalik sa kanyang kwarto. Iniwan si No na mag-isa sa terrace, kasama ang mga multo ng kanilang nakaraan. I-shift, No. Pinanood ni No si Ana na maglakad palayo, at bawat hakbang nito palayo ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Naintindihan niya. Ang isang patawad ay hindi sapat para burahin ang 7 taon ng sakit. Naisip niya ang kanyang unang reaksyon, ang pag-aalok ng pera, ng mga abogado. Ginamit niya ang kapangyarihan at yaman, ang mga sandata ng mga Elizalde, para ayusin ang isang problemang puso lang ang makalulunas. At nasaktan niya si Ana ng mas malalim pa. Kinabukasan, may nagbago. Iniwan ni No ang master suite sa main villa. Nag-utos siyang ayusin ang isa sa mga mas maliit na guest cottage sa kabilang dulo ng property at doon siya lumipat. Gusto niyang bigyan si Ana ng espasyo, hindi lang espasyong pisikal, kundi espasyong emosyonal. Alam niyang hindi niya mabibili ang pagpapatawad. Kailangan niya itong paghirapan. Araw-araw, mula sa kanyang bintana, pinapanood ni Ana ang pagbabago kay No. Hindi na ito ang aroganteng bilyonaryo. Naging isa siyang ama na sumusubok matuto. Tuwing umaga, nakikita niya si No sa dalampasigan, naghihintay. Hindi ito lumalapit sa staff house. Naghihintay lang ito, umaasang lalabas si Nico. At araw-araw, pagkatapos mag-almusal, si Nico, na may likas na pagka-curious ng isang bata, ay tumatakbo palabas papunta sa kanya. Pinapanood sila ni Ana mula sa malayo. Nakikita niya kung paano tinuturuan ni No si Nico kung paano magpalipad ng saranggola, ang kanilang mga tawa ay tinatangay ng hangin. Nakikita niya kung paano sila nagtatayo ng mga kastilyong buhangin, mas malaki at mas maganda kaysa sa dati. Nakikita niya ang walang katapusang pasensya ni No habang sinasagot ang daan-daang tanong ng isang 6 na taong gulang. Isang hapon, nakita niyang tinuturuan ni No si Nico na lumangoy sa mababaw na bahagi ng dagat. Natatakot si Nico, kumakapit ng mahigpit sa liig ni No. "Huwag kang bibitaw, Papa," narinig ni Ana ang sigaw ni Nico. "Hindi ako bibitaw, anak. Pangako." "Hindi kita kailanman bibitawan," sagot ni No. Ang kanyang boses ay puno ng isang kahulugan na higit pa sa paglangoy. Sa sandaling iyon, isang bagay sa puso ni Ana ang nagsimulang lumambot. Ang yelo na bumalot dito sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak.
Kinagabihan, habang papalubog ang araw, nakita niya si Noo na nakaupo mag-isa sa dalampasigan, nakatingin sa karagatan. Dahan-dahan, lumapit siya. Umupo siya sa tabi nito, may kaunting distansya sa pagitan nila. Matagal silang hindi nagsalita, pinapakinggan lang ang awit ng mga alon. Naasikaso ko na ang mga papeles, basag ni Noo sa katahimikan, ang tingin ay nasa malayo pa rin. Ang lahat ng shares na para sa tatay mo, na isalin na sa pangalan mo. Mas mayaman ka na sa akin ngayon, bahagya itong umiti, isang ngiting malungkot. Tumingin si Ana sa kanya. Hindi naman iyon ang mahalaga, no? Alam ko, sagot nito, sa wakas ay lumingon na sa kanya. Ang mga mata nito'y puno ng katapatan. Patawarin mo ako, Ana. Hindi dahil sa mga kasinungalingan ni Imelda. Patawarin mo ako dahil hindi kita pinagkatiwalaan. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong lamunin ako ng galit at pride. Patawarin mo ako dahil sinubukan kong ayusin ang lahat gamit ang pera, imbes na gamit ang puso ko. Tumingin si Ana sa kanilang anak na masayang naglalaro sa buhanginan, hindi kalayuan sa kanila. Pinatawad na kita, Noo, bulong niya. Matagal na, siguro. Hindi ko lang kayang aminin sa sarili ko. At kailangan ko ring humingi ng tawad. Dapat kinausap kita. Dapat hindi ako tumakbo. Pareho tayong biktima, Ana. Pero tapos na iyon, sabi ni No. Ang mahalaga ay ang ngayon. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nilang binubuo ang kanilang nasirang relasyon. Nagsimula sila bilang magkaibigan. Pagkatapos, bilang mga magulang. Magkasama nilang ipinaliwanag kay Nico ang lahat, sa paraang maiintindihan ng isang bata. Si Papa No mo ay matagal na nawala, anak, paliwanag ni Ana. Pero ngayon, bumalik na siya. At hindi na siya aalis. Ang Villa Estrella, na dating isang hawla at isang lugar ng pagtatago, ay naging isang tunay na tahanan. Isang gabi, habang magkahawak kamay silang tatlo na naglalakad sa dalampasigan, habang papalubog ang araw, huminto si No. Ang langit ay kulay kahel at rosas. Lumuhod ito sa harap ni Ana. Ngunit wala itong dalang singsing. Sa halip, dinampot nito ang isang perpektong hugis na mula sa buhangin. Tumingin ito kay Ana, ang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig na sinubok ng panahon. Hindi ko nahihilingin ang kamay mo, Ana, sabi nito, ang boses ay puno ng emosyon. Hihintayin kong ikaw na ang kusang ibigay ito sa akin, kapag handa ka na. Mumiti si Ana, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kanyang kamay at inilagay sa ibabaw ng kamay ni No na maihawak na kabibe. Hindi mo na kailangang maghintay, sagot niya. Sa kanilang tabi, si Nico ay tumawa, ang tunog ng kanyang kaligayahan ay sumasabay sa himig ng mga alon, ang perpektong musika para sa kanilang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ana, No, at ng kanilang munting si Nico. Isang kwentong isinilang sa sakit, sinubok ng kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinagtagumpayan ng pag-ibig na tapat at totoo sa dalampasigan ng Villa Estrella. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na tumawa, umiyak, at umasa kasama ng ating mga bida, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat salita ay isang hakbang sa madilim na kagubatan ng pagtataksil, at bawat kabanata ay isang pagsisikap na mahanap ang landas pabalik sa liwanag. Nais kong iparating sa pamamagitan ni Ana at Noo na ang pag-ibig ay hindi palaging isang payapang karagatan, minsan, ito ay isang malakas na bagyo. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng unos, kundi sa kakayahang maging kanlungan at parola sa gitna nito. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pangalawang pagkakataon, isang paalala na hindi pa huli ang lahat para bumangon, maghilom, at muling magsimula. Sana, saan man kayo sa inyong sariling mga paglalakbay, ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa Villa Estrella. Hangad ko ang inyong mga ngiti, ang inyong paghilom, at ang inyong sariling mga bagong simula. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Paalam!